Alien Dizon's Salbahe character annoys Jillian Ward's fans. Now that Alien Dizon's character in Abot Kamay na Pangarap has become Salbahe, fans of Jillian Ward started sending him hated comments. Aminado si Alien Dizon na sa umpisa ay hindi siya naging sang-ayon sa pagiging bad boy ng kanyang karakter sa Abot Kamay na Pangarap. Sa takbo kasi ng kwento ng top-rating GMA drama series, ang dating mabait na si Dr. Carlos Benitez ay nagiging salbahe na, particular kay Dr. Annalyn Santos. Sa kwento ni Alien na panayam ng Pep.ph, nung una ayoko. Nung una nagtanong ako kay Derek, sabi ko, Derek, bakit parang nagiging bad boy si Carlos? Parang ang dami niyang red flags. Sabi niya, wala ito yung pupuntahan ng role mo. Kasi masyado ka nang mabait. Kailangan magkaroon ng kulay yung role mo. Sabi ko naman, okay po, wala namang problema. Ang inisip ko na lang, yung mga fans kasi may mga sinasabi sa akin. Mga nagagalit sa akin, syempre dahil mahal nila si Annalyn. Mahal nila si Lynette Si Lynette ang karakter naman ni Carmina Villaruel na ina ng karakter ni Jillian. Pagpapatuloy naman ni Alien, so lahat yung mga inaapi, syempre inaaway ako. Nakakaranas na raw si Alien ng pang-aaway sa kanya ng mga fans ni Jillian. Marami na nagchat-chat sa akin, ang mga sinasabi parang, hoy sinungaling ka. Hindi mo naman inaamin na anak mo si Zoe. Tapos kung makapag-ano ka, plastic, ganyan. Malaking ngipin ang tawang-tawang banggit naman ni Alien sa mga panlalait sa kanya ng mga nagagalit kay Carlos. Sa storya naman ng Abot Kamay na Pangarap, si Zoe aka Kazel Kunochi ay ang tunay na anak ni Carlos kay Moira aka Pinky Amador at hindi si RJ aka Richard Yap. Sa kabila ng mga nagagalit kay Alien ay may clamor na sa ending ng serye. Sina Carlos at Lynette ang magkakatuluyan at hindi sina Lynette at RJ. Sabi naman ni Alien, hindi ko talaga alam Wala akong idea talaga. Like yung tinitaping namin ngayon, yung week 57, yung 58, kakasend pa lang kagabi ng script. Hindi ko pa nababasa. Puro hand to mouth kami Of course, matutuloy ang kasal namin. Pero after nun, syempre magkakaroon ng mga away-away at mga conflict. Isang revelasyon ang inamin ni Alien nang tanungin kung totoo bang hanggang January na lang i-ere ang serye. Sabi pa nga niya, March na. For now, March. Pero hindi pa raw sure. Sa ngayon, may posibilidad na ma-extend yung contract nila. Abangan na lang natin kung ano pang mangyayari sa Abot na Kamay na Pangarap. Bukod sa Abot Kamay na Pangarap ay may mga bagong pelikula na si Alien Dizon. Tampok siya sa ligalig with national artist Nora Honor sa direksyon ni Topel Lee at sa action film na Offload sa direksyon ni Romel Ricafort. Nandyan din ang Avenida sa direksyon ni Luigi Ignacio kung saan nanalo si Alien ng Best Actor sa International Image Film Festival. Kasama naman niya sina Lawrence Guillen, Sunshine Cruz at Terry Malvar sa Pamilya sa Dilim. Sa direksyon naman ni Jay Altarejos. Tinatapos na rin ni Alien ang horror family drama na Poon, kasama niya dito sina Janice de Belen, Ronaldo Valdez, Gina Pareno at Lotlot de Leon. At ang I Still in Love with Cannes Best Actress Jaislyn Jose. At magandang balita sa mga taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap dahil magsasama sa isang mainstream movie sina Alien at Carmina Villaruel na kukunan sa Australia early next year. Samantala, nagkwento rin si Alien tungkol sa pagiging brand ambassador ng Smart Access Philippines, isang international consultancy agency na tumutulong sa mga nais mag-migrate at mag-aral sa Australia. Nakausap ng Pep.ph si Alien sa kanyang contract signing na naganap noong Biyernes, November 3, 2023 sa Trident Tower sa Makati. Bukod kay Alien, present din sa contract signing ang kanyang manager na si Dennis Evangelista, ang Smart Access owner, founder, director na si Bebo Sanhushi, at ang country manager na si Stephanie Lasig na naging kaklase ng aktor. Hindi ba nagtanong si Alien kung bakit siya napiling brand ambassador gayong wala naman siyang planong mag-aral sa Australia? Sagot naman ni Alien, hindi. Kasi kilala ko naman sila even before. So hindi naman sa bakit ako, alam ko naman na magiging partner ko sila. Kasi hindi lang naman pagiging pogi ang isang ambassador. Gusto ko rin makatulong sa kumpanya. Kasi diba once na maging endorser ka, mukha ka na ng kumpanya. Siyempre kung ano man ang mangyari sa company, kasama yung mukha ko dun. Pag nagkaroon ng problema yan, magkaroon ng kung ano man yan, kasama yung mukha ko. So ako, I make it a point.
Once na meron akong ini-endorse, inaalam ko muna sino may-ari. Pabirong dagdag ni Allen, so since they are lawyers, na hindi ko alam kung makukulong ako, hindi ko alam kung ano magiging kaso ko pagdating ng araw. Simula pa noong 2014 ay tumutulong na ang kumpanya sa pag-aayos ng lahat ng kakailanganin, maging ang visa ng mga nagnanais magkaroon o ipagpatuloy ang edukasyon sa Australia. May 4 na branches ito worldwide, sa Australia, Nepal, Pakistan at dito sa Pilipinas. Bakit nga ba tinanggap ni Allen ang endorsement deal? Ani niya, hindi lang for them, not for making business, but to help other people, especially sa mga kababayan natin, na ako naman palagi akong merong time pagdating sa pagtulong, pagdating sa humanitarian project, basta assistance sa mga kababayan natin, meron akong ganon. So hindi lang ako basta ambassador, endorser, nandito ako for them, to help them, to promote them, and to help other people, especially Filipinos.